Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Ivana, si Sarah. I-share ko lang sa inyo guys ang aking pag-rhinoplasty. Kung saan sa Tacloban City ako nagpa-rhinoplasty. So ito rhinoplasty, so, maraming nakakaalam dito. Ang aking rhinoplasty cartilage ay yun nga, kinuha galing sa tainga ko. Tapos yun nilagay sa aking ilong. So, ito na surgery ngayon. Na to siya, pang 45 days. So, wala pa siyang 2 months. Mula nang na gawa ang aking ilong, no? Mula ma-rhinoplasty ako. So, i-share ko lang to para sa iba din kasi katulad ko, bago ako nagpagawa, nag-search din ako kasi nakakatakot din diba? Pero pag may mga naanuhan ka na okay naman, ganyan yan. Na hindi naman nakakatakot, hindi naman masakit, so okay naman. So sana guys, kung nagustuhan nyo ang aking YouTube channel, please like and subscribe and hit the bell button for new video. So ito nga akong video ngayon, i-share ko yung sa ang mga dinanas ko nung aking pagpa-rhinoplasty. Na isa naman successful naman siya ngayon. Pero yun nga, nakaranas din ako ng pamamaga ng mukha, ilong. Pero nung unang araw na wala walang plaster na nilagay. Talagang as in para akala ko yun na yun yung unang araw, as in talagang wala. Yung parang walang nangyari, ganun. Pero nung mga sunod na mga araw doon na ayan, namaga ng mukha ko, meron na mga pasa-pasa, pero wala talaga sakit nararamdaman. Yun nga, yung pagtulog lang, nakatihaya lang lagi, or mataas lagi ang unan. Yun ang aking palginaw. So ito na guys, ito share ko lang ang unang araw ng aking pagpa-rhinoplasty. Medyo kinakabahan ako. Kung makikita nyo naman dito sa aking video, as in talagang parang magpapagawa ba ako o hindi? Tutuloy ko ba ito? Hindi. Mga ganon. Pero decided na talaga ako. At kita nyo naman ang ilong ko. At saka sa aming magkakapatid kasi ako lang ganyan ilong. Hindi ko malaman kung bakit. Yung mga kapatid ko matatangos ang ilong at saka maganda ako talaga sila. So, ako lang na iba, kaya yun, naisip ko talaga. At saka pangarap ko talaga noon pa, maliit pa ako, gusto ko talaga ipatangos yung ilong dahil ibang tawag sa akin ng mga kapatid ko hindi yung pangalan ko, kundi yung sa kapanguan ng ilong ko. Ingag ang tawag nila sa akin. Di ba nakakaano? So, ayan na guys, nire-ready na nila yung yung pag-aanuan sa akin. Ito ay mga nurse dito sa Tacloban, sa Youth Plus Clinic ito, sa Tacloban City, sa May Zamora. Yung mga friendly naman sila na yung nagpapatanggal din ng kaba ko, diba? Iba rin pag mga nakakasalamuha mo, yan tingnan mo. Nawala yung panandalian ng kaba, diba? So dito na, ayan na, papasukin na tayo sa dito na tayo. Dito na nila tatabasin yung tainga ko at saka ilong ko guys. Oh my God. Ayan na. Kinabahan pa ako. Alam nyo bakit? Lahat ng mukha ko nilagyan ng betadine. Akala ko pabaguhin din mukha ko So ayan na. Inaano na ng assistant ng doktor. Ang ating doktor ay taga Tacloban. Taga Cebu siya pero sa Tacloban niya ako ginawa. Yan, nagka-ready na sila. Kailangan nila naka-alcohol, kung ano-ano pa. Diba? So, ayan guys, nakikita nyo naman kung paano nilagyan ang buo kong mukha ng betadine. Ay, dyan na ang ginagawa ko. Nagdadasal ako na Diyos ko, sana po itong aking ginawa ay pahintulutan niya dahil hindi lang naman ako ang gumagawa nito at ayun, pinaghirapan ko naman yung gagastusin ko dito. Ganun.
So, yan na. Maano. As ang dami kong inanuhan guys. Ang dami kong pinuntahan na dami kong naikot din na mga nagra-rhinoplasty. Pero dito ako na-convince sa Tacloban City. Siguro dahil malapit lang sa bahay ko. At saka, yun nga, sabi ko, kung may problema, madali ang paglapit, diba? Oo, madali ko sila masugod, charot. Ang paggawa naman sa akin, nakakulang, pero nakakulang-kulang 2 oras din akong ginawa, guys. Sa totoo lang, medyo nahirapan sila siguro sa ilong ko, charot. Pero magaan naman yung kamay ni Doc. Yan gawa sa akin. Ayan na. So, natapos yung mga naman, mga nurses din naman doon. Marami naman sila din na nag-assist kay Doc. Nagmamarites pa nga yung iba dyan naririnig ko. Ay, si Doc pala, tsaka yung assistant nurse din niya, nagmamarites sila. As in, naririnig ko guys, yung mga usapan nila, naririnig ko nga rin yung pag ng ilong ko, yung paghiwa ng ilong ko, narinig ko parang tila yung ginang no, di ba? Ang kagandahan lang, pagkatapos ko, hindi ako prinasteran. Wala talaga. Akala ko hindi na mamagmag yung mukha ko. Akala ko, sabi ko kay Doc, sigurado ka, ganito na ba yun? Ang tangos na ng ilong ko noon pagkatapos. As in talaga. Pero dyan naman, yun nga, naririnig ko yung mga usapan nila. Tapos sabi pa nga ng isang nurse, Doc, masyado na mataas. Tuwan-tuwa naman ako kasi sa wakas ito na yung pangarap kong pinagsikapan talaga to, magtrabaho sa ibang bansa para sa aking pamilya at para din sa personal kong pangangailangan. At ito na nga, regalo ko sa sarili ko dahil sa birthday ko noong September. Yan na regalo ko sa sarili ko. So umabot din tayo ang ating naging expenses na sa din kulang-kulang to 100k naman, di naman siya aabot ng 200k. Actually, yung nila doon sa rhinoplasty na sa 140,000 lang. Tapos, pero hindi kasama yung yung general check-up. General check-up malaki-laki din. Tapos yung ibang gamot pa na pagkatapos ng rhinoplasty hindi na nila ibinigay sa akin. Bali, bumili na ako noon ng gamot na yun. Pero ang pag-inom ko ng aking gamot, ito almost 1 week lang naman. Kaya hindi masyado malaki ang namahalan lang ako yung travel ko rin dahil nakakotse ako, charot. Siyempre, ang driver at saka gasolina. Diyos. Diba? Yan na. Tapos na siya. Pinakita na sa akin. Kaya may hawak na ako na salamin yun. Inano na nila. Yan, nagsisilpi-silpihan na kami. Nililinis na lang ang mukha ko dahil talagang as in punong-puno ng betadine. Parang sabi ko, para ako naligo sa betadine. Feeling ko naligo ako sa betadine. Pero okay naman siya. Ayan. Kita ko na tangos na ng ilong ko. Tapos wala ako nararamdaman na sakit ha. As in wala talaga. Yun lang parang kasi nga dahil siguro yun sa so yung pampamanhid. Kaya yun. Wala ako naramdaman talaga na sakit. As in parang wala lang. Yung medyo matigas lang. Parang manhid yun. Matigas na parang manhid yung nguso ko. Ilong ko. Kahit galawin, hindi siya At saka wala din ako nakitang dugo o hindi tumugo yung ilong ko hanggang sa gumaling na lang siya. Wala talaga ako nakitang dugo. Kaya nasabi ko, ang galing talaga ni Doc. Diba? Kasi yung iba may nakikita na dugo, tapos nagdodugo sa mga ilang araw. Pasiguro dahil din sa nila dahil siguro sa alaga nila, kaya gano'n nagkakaroon ng dugo.
nasasagi siguro. Sa akin talagang iningatan ko eh. Yung talagang 1 to 2 weeks, 3 weeks talagang hindi ako talaga. So ayan guys, ang aking doktor. So yan nga guys, ang aking doktor taga Cebu City. Ito naman yung unang araw talaga ng yan, katapos lang ng operation. Pagkatayo ko ng pagkatayo yan, kinuhanan ko siya ng video. Yung tainga ko lang talaga ang may plaster dito. Lagyan niya ng plaster, yung tainga ko lang, ang ilong hindi. So kaya nakapaglakad-lakad pa ako, pauwi parang parang wala lang nangyari. Akala ko nga yun eh, ganun na lang talaga. Pero hindi ko akalain na pagkasunod ng mga araw, wow, para ako nabugbog ni Pacquiao. Namamanhid ang labi ko lang at saka ilong ko, namamanhid siya. Pero wala talaga ako nakitaan ng dugo. Ayan ang mga sa sa Youth Plus Clinic. Chito naman na guys, kinabukasan. Ay ganyan na ang nangyari sa medyo namamaga na ang ilong ko konti, nawala na rin yung pamamanhid niya, dala ng anesthesia. Ang mata ko medyo may nagmula na siya, medyo lumaki na rin yung ilong ko. Ganon talaga, sabi nga tis ganda. Pero ayun, nakakapag-ikot-ikot pa naman ako sa bahay. Ito na kinaumagahan na ng pangalawang araw na to. As in, pagising ko, nag-video ako, nakita ko, OMG. Pero alam ko naman na ganun talaga mangyayari dahil marami akong video nakita ng mga nagpa-rhinoplasty. Kaya okay lang sa akin yan. Yun nga, sabi nga tis ganda. Diba? Kaya tiniis ko rin lang. Lumaki yung ilong ko ng konti, hindi na masyado. Yung mata ko muntik na magsarado, pero nilalagyan ko siya ng ice para mag-heal yung niya, madali matanggal yung mamaga niya. So yan, para lang madali siya matanggal. Nawawala din naman yung parang feeling mo wala nangyari pag nalalagyan natin ng ice, no? Talagang So umabot din ako ng siguro mga 1 week akong ganyan ang pagmaga. Pero after noon, hindi naman na masyado. After 3 weeks, hindi na. Yung unang first week lang talaga. Kaya ito na, after 45 days, ito na siya guys. Diba? Natapos din yung paghirap. Pero hanggang ngayon, meron pa naman siya kirot. Hindi pa siya pwede talaga magalaw ng bongga. Meron pa sakit. So, ayan na guys. Thank you so much sa aking doktor at saka sa Youth Plus Clinics. Ito na, gumanda na ako. So ayan guys, ito back to reality, trabaho na naman. So thank you so much for watching. Thank you and God bless.